3,000 din. 3,000 talaga yung halagang ride na to. Okay. Let's start our day with the ride. Ano yung mga bagong trend ngayon, guys? Mga tipong bago pumasok sa trabaho, gagawin mo muna yung mga hobbies mo. Hindi lang mga weekend kasi mga sa family na eh, no? Sobrang nag-iba na talaga yung routine natin na, guys. For sure yung iba nakaka-relate, or most of you guys are nakaka-relate na dahil medyo yung weekend natin, lalo ngayon pag may mga events, diba? Medyo busy talaga. Bakit feeling ko umulan? Kahapon naman di umuulan ah. Panorte pa naman tayo. Ang hirap naman pumunta ng norte, basang sisiw. Tapos dami pang kotse. Paano aabot sa meet-up time? Wala nga lang naisuot itong mga gloves ko na to. Tagal na nito, tibay nito, pero tagal na. Hindi na ako komportable sa otin eh. Dahil pala nag-isang gloves na lang ako. But every time na mag-big bike ride tayo, laging parang uulan or umuulan. Yung hassle, man. We don't like that. I hate it. Time check, guys, is 5:45. Today is Wednesday. Ano tayo? Actually, quick ride lang to na biglaan na yaya. Kami nila Dodi, Rodi, tsaka ni Chili. Big bike, syempre mga kasama natin. Especially, may bagong big bike si Rhodes. Mamaya makita nyo. For sure, alam nyo naman kung anong big bike niya. Pero mamaya makikita nyo din, syempre. Pero ito kayong hassle. Basa yung kalsada, chong. Ayaw ko yung ganito eh. Babatrip ako eh. Itong 360 pa. Hindi ko alam kung mahigpit. Huli lang natin yung meet-up time natin. Dapat alas 6 eh. Late na ako nagising. Usually, di ba, Petron Marilao meet-up place pagka magpupunta ng norte. Gawin natin ito usual natin ginagawa before yung mga breakfast ride na big bike. Usually, home before lunch. Tayo work before lunch dapat. Trabaho pa tayo ng 12. Dapat mga 12 o'clock nasa Manila na tayo para makapasok pa tayo ng alauna sa worky. Yun yung ating ano ngayon, achievables for the day. Kasi daming kotse, chong. Ano nga pala ngayon? Nabuta pa tayo rush hour, chong. Ay, ito yung pinaka-ayoko talaga. Buti sanay-sanay pa tayo nagsisingit sa hyper. Hassle kaya nito. Hindi ko nga alam kung marunong pa ako mag-vlog eh. Ano lang tayo? Heat check kung marunong pa mag-vlog. 2 months tayong nawala rin sa Facebook, guys. Yung recently uploaded ko, matagal na yun. Kaka-edit ko lang nun. Simula nung nag-Singapore tayo, tagal na nun. Hindi, parang ano, hirap na hirap ako mag-edit. Kasi nga parang daming deliverables, busy sa office, something like that. Pero syempre, hindi ko naman dapat ginagawang rason yan, no? Pag gusto mo yung ginagawa mo, kasi dapat ano eh, sisipag ka eh, di ba? Pero tandaan nyo, guys, na kahit sa pinaka gusto nyong gawin, ano mo yun, makaramdam ka ng pagod. Pero siyempre kailangan mo hatake yung sarili mo na maibalik ka sa dati mong routine. Kasi pagka binabayaan mo, sayang. Kaya mo nga siya gusto gawin eh. Kasi hindi ka napapagod dapat na gawin siya, pero nakaramdam ka ng pagod. It's normal. Tsaka, guys, comparing it yung sa mga pandemic times na breakfast ride sa Clark, ganyan. Dati gumagastos ka lang mga more like siguro sa gas 500, bali ka na before ha. Tapos sa toll gate parang hindi ka gagastos ng, let's say, parang gastos mo natin mga 800, ngayon like times 2. Ang binayaran ko sa toll is 1.6 auto sip and easy trip na yun, guys. Pero syempre kung magawa na RFID na tayo, parang 1.6 at least ang loadan na lang, diba? Pero yun nga, dati mura-mura pa. Ngayon medyo masakit na sa bulsa. Kaya gusto mo na mag-breakfast talaga, leisure. Gagastos ka ng mga, gagastos ako ngayon ng parang mga roughly 3,000 para sa isang breakfast ride. Siguro ang tansya ko dito 800, 1,000 na gas, so that's 2,600. So meron ko na ng 400 para kumain dun. Lagi na pag ginagamit ko tong aray na to, lagi hindi pwedeng uuwi siya ng malinis. Lagi merong talsik sa likod. Kabaterps. Right now sa hyper naka-touring. Pag naka-touring tayo dito, may traction control tayo. Pagka naka-sport, sinatanggal ko traction control. Pero syempre, sa akin lang yun. Kasi gamay na gamay ko na yung motor. Pero syempre sa inyo, kung kaya may hyper kayo, lalo na kung first time, I don't recommend na
naka-off traction nyo. Ito na nga, basahan na naman tayo guys. Basa yung kalsada guys. Nakagila lang ganito. Ano tayo magagawa dyan? Nandito na tayo, mag-back out pa tayo. Lahat pala sila, taga-Bulacan na. Ako lang naiiwan sa south Pero one thing is for sure, nakakamiss yung ganitong routine or ganito ginagawa natin. Kasi diba before talagang hayok na hayok tayo sa mga ganito Pero dito natin napatunayan and na-realize na talagang change is constant. Talagang walang permanente, hindi ka pwedeng ride lang ng ride. Kaya ako, nag-vlog ako. Hindi forever na nag-vlog ako na nag-ride. Kaya malaking bagay na nag-scooter tayo. Kasi alam mo yun, pagka mga chill days natin, meron tayong go-to bike or go-to scoot, diba? Big shoutout sa mga nag-i-stay, na mga nandiyan pa rin nanonood. May nagagalak na makasama kayo ulit, sakay kayo ulit sa akin dito. Big shoutout dyan sa mga nag-comment na abangan talaga yung mga vlogs natin na hindi tayo pinapatigil mag-vlogs. Yung mga papalakas ng loob natin sabihin, sila yung mga tao na hindi nagsasawa sa atin kahit walang kwinta ang ating mga vlog. Pero like I said, di man natin ipapangako na sunod-sunod na to. Pag lang talaga may oras, may chance yun, talagang para sa inyo na lang guys, sipagin natin mag-upload pagka meron tayong nagagawang or meron tayong nasushoot na vlog. Yun na lang. May bagong nilabas na hypermotard ang Ducati guys, hypermotard V2. So basically, kamakina niya ng mga Panigale at Street Fighter V2. Sobrang lakas dun, from 950 to V-twin. Pero sa CC wise, medyo nasa 900 pa rin ang V2 alam ko Pero syempre, sabi nila parang plus 10 horsepower ata yan yung hypermotard ngayon. Maganda naman siya. Well, mas advanced, mas modern syempre yung makina. Pero sa design wise, parang sa akin personally, take ko lang dun kasi nilapit nila kasi yun sa 1100 or 2010 ata na hypermotard. Sa hypermotard 1100, yun ba yung CC that time? Hyper 1100, tapos naging 821, naging 939, tapos naging 950. Yun yung sequence ng hypermotard. Ngayon, yung design ng bagong hypermotard ngayon, dinikit nila sa 1100, which is para sa akin hindi ko lang trip. Di lang ako, sorry, pero di ko lang siya trip. Sino parang ganda-ganda na ng 950 dapat meron dyan na lang nila sinundan. Parang bumalik sila sa past na may ginawang modern. Ewan ko baka yung uso ngayon. Ewan ko sa mga designer. Mga designer minsan diba designer ako pero minsan di mo magets yung mga timpla ng mga designer sa designer diba? Pero syempre maraming iba nagagandahan. Syempre yung nag-approve to nagandahan, kaya lumabas. Hindi na malalabas yung kung di na maganda para doon sa nag-approve. Kung napapanood mo ako ngayon nagbabala ka mag-hypermotard, and kung beginner ka din, sakto, hindi itong bike para sa'yo. Masyado itong malakas. I suggest mag 400cc kung super beginner pero kung mga medyo nag 900 or nag mid range ka na, mas malakas pa rin naman pero with caution. Pwede mo naman gamitin pero with caution. Yun na lang siguro ma-advise ko. Pero one thing is for sure, napakasaya na itong bike na to. Lagi ko sinasabi, nabibenta na natin to, pero pag ginagamit natin naku, hindi natutuloy or hindi nangyayari. Alam nyo na bakit? Sarap Hi guys, so Shell Balagtas tayo, kasama natin mga tropa. Hindi na kailangan gumagano Hindi na hinaharap. Buda may kaya pala matapang, may plaka na. Nalat pre. Kasama natin 6R, bagong mga big bike ng mga tropa, mga mayayaman. Tapos may aray pa siya Ito, naka-Axor yaman ng mga tropa. Kunti lang, pauna sa utang. Siyempre, yung Zone Test 400 ni Rhodes na dahil to pre, clutch ba to? Clutch? Hindi pwede. Ay, bawal. Pag pinapagod, dito pwede gamitin. Okay. Chill. XADV inspired, tapos siyempre yung CP500 ni Dodi. Ibang-iba na pa rin Hindi na katulad dati. Ngayon medyo pag mag-breakfast ride ka ng Clark, hassle. Pahirapan bumangon. Hassle, pero ang mahal na Tsaka mahal pre, mahal na. practical. Di na siya practical, tama. Di na siya katulad dati na kakayanin mo pa. Kasi medyo 1,000 lang, mga gano'n, 1,500 buhay. Uwi ka na. Ngayon doble. Lalo sa'yo. Lalo sa akin. From south to north. Wala, hobby mo pre. Di na pre, ayoko na. Hindi na hobby. Ayoko na. Hindi na hobby. Malaki kayo naggaganto. Ha? Ilan taon sa'yo ito? 3 years. 3 years na. Tagal na rin. Kaya mayroon pa kawalan Mayroon pa kawalan. Alam mo yung feeling pare, alam ko galing ka kay Tisoy niya, mayroon pa kawalan. Pag pinakawalan, medyo masakit. Tapos ito, kakabili na ng aray
Magkano? Mahal yan. Price reveal. Mas mahal yan kasi ano yan eh. Guess the price, guess the price. Guess the price. Feel ko mas mahal pa siyempre, mas mahal sa ano yan, sa mono ko, sa mono. Nasa ano yan, pre, mga 45 ganyan. 60. Ay, so, naka-record. Wala na. Nabitaw na. Ano mga, tas mga naka 360 pa. May mga tropa. Ayan, no? Tatlo kami naka DJI 360 guys. Ako na nag-vlog ng chin mount tapos may ganito pa. Kasi pag sabihin mas trabaho pa tayo mamaya. Itong mga to, pag uwi na to, tutulog na lang itong mga to eh. Tulog na puto. Tulog na puto. Anyway guys, minsan lang naman to. Kaya sulitin na natin to syempre. Yes, check natin yung ano, yung 5 Zeus ni Zontes 400. Ibig ko lang ito ba ya? Grabe, ganda naman no. Parang gusto ko magpapalit ng ganyan ah. Dito pa talaga kaliit yung pan niyan. Oo pre, meron pa nga nagpapalit eh. Alright guys, let's go. On natin to. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Hoy! Motor na yun, sinasampa na lang, di na sinasakyan. Pogi na to oh. BMW XR. Luwag dito oh. Uy, tingin na mo, gulat ako. Ayan oh. Kalma lang. Di na tayo retractors. Yan, dito tayo para maganda sa 360. Maganda bang ano, apat-apat tayo dito. Isang hilera. Yun! Nangina, ganda na nito. Okay, may motor, may kotse na dyan, chilling. Yagi Roads, di kita mahabon, ang lakas ng Zontes. So guys, punta tayo ng Cafe Dia. Di pa nakakapunta itong mga kasama natin dun eh. Try natin sila dalhin doon. Exit tayo ng Dow. Okay guys, time check. Putik, dapat 10 o'clock alis na ako eh. Kailangan nasa Pasay na tayo 11:30. Ay nako, sana kayanin. So dito na kami ngayon sa Cafe Dia, Clark, Pampanga. Ito yung mga bikes namin, kung makita mo. Zontes 400, CS6XR, CB500X, and syempre yung Ducati Hypermotard natin 821. Dito tayo nasa napakagandang Cafe Dia. Tingnan natin first time dito, nakapunta na tayo dito before. And kung gusto nyo pumunta dito guys on a weekday, medyo 8 AM pala yung open nila for the drinks, tapos yung food nila 9 AM. So dito sa Cafe Dia, alam ko to kasi pag may Ducati ride, dito yan ginaganap. Kaya medyo dito eh, nakaka-refreshing. Nakakita mo ang ganda oh. Masyado lang ata tayo maaga kasi parang tayo pa lang nasa loob. Siyempre kasama natin si Rhodes, si Chili, at saka si Moto Dodi. Ay, Dodi lang pala. Na guys, kain tayo. Kakarating lang ng breakfast. Kasi 9 AM na, sakto. Order tayo ng longganisa. Ng egg na kagad yan. Ano lang to ah, nasa 330 lang to kasama yung kape. So, good shit. So, update sa gases natin. Nagpagas tayo, 500. Nakaabot naman tayo ng Clark. Ito, 330. So, mga 580, tapos 1,600 sa toll gate. So the math na lang. Tapos magpapagas pa tayo mamaya for sure pabalik ng Manila, mga around 500 din. So sa 3,000 din. 3,000 talaga yung halagang ride na to. 3K. Lakas na gas ng ano mo, no? Di tsaka galing sa Las Piñas. So hindi kaya na isang full tank mula Las Piñas balikan dito? Hindi.
Mag-iilaw na mamaya. Mayaman talaga pagka Ducati. Break, ano eh, American breakfast, ano? American breakfast. Ganito. Alright guys, bata tayo. Cafe Dia. Okay lang, sakto yung food. Solid naman, nakita nyo naman kanina. Ayun, big shoutout sa mga nakasama natin for this ride. For this 3,000 peso ride. Comment down below kung gagawin mo rin to, or meron ka bang, o gaano mo kadalas gagawin yung mga ganitong klaseng ride. Yung alam mong, mag-enjoy ka naman syempre, mag-ride ng with tropa. Pero 3,000, comparing it, yung budget na to 3,000 pare. Saan natin pwedeng magamit? Parang pwede na natin ano yan, no? Ibagyo yung ganon, La Union, no? 3,000 na budget. Kung gamit scooter, basta scooter, diba? Bayan, parang feel ko okay na yan eh. Ako kaliwa. Clear left, clear right. 60 yung mga tropa ko, Nalaman nyo to, Todi. Pahabahan tayo, pre. Clear left, clear right. Uy, mga Air Force, Ito yung mga factor na ayoko sa isang breakfast ride. Yung mga isa sa mga factor na ayoko pag uuwi ako ng Manila, or kaya pauwi ka galing sa breakfast ride, is technically tanghali na, so ramdam na ramdam mo yung init. Alam mo yun? Second, alam mo yung pagkakain mo parang inaantok ko parang ayaw mo na umuwi. Sa case natin ngayon, di pwedeng ganun kasi may pasok ka tayo. Nakakabata. Yun naman ang mga pros and cons pagka ginagawa mo ang isang breakfast ride sa weekday. Traffic, pasok. Pero naman, tignan naman yung kinainan natin, di ba? Walang katao-tao. Yun naman ang mga perks nun, na hindi mo makukuha yun pagka weekends, diba? Pag Sabado, Linggo, napakadaming tao sa ganun. Pagka parang di mo solo yung lugar. Dito natin malalaman kung aabot tayo sa office. Time check ay 10:55. Kasi 12 o'clock dapat nasa office na tayo na 12 man. Sa abot tayo ng office, pakita sa inyo aabot tayo. Sakto yan, meron. Pagdating natin to may memo na tayo. Ride ka pa ride ka pa pre, dali. Pati ka. Kaya di ako kita dyan. Promise, di ako kita dyan. Yan, dito ka. Pasok ka, Jay. Yan. Hindi ka nakaabot ng Pasay nito. Kaya na rin mauna sa kanila, guys. Paano naman tayo sa mga tropa? Cheers! Na ako. Sensya na kayo. Kailangan talaga. Una na ako, Pero maabutan niyo ako sa Balintaw, sa Bukawi. Inuhuli na ako. Guys, kailangan talaga natin mauna. Shoutout sa mga nakasama natin today, Rudy, Dodi, tsaka Chili. Sana maulit itong mga big bike breakfast ride natin. Kahit mag-asos, walang problema. Basta masaya tayo, di ba? Yun lang yun.
May nahamon na talaga ako na pasok kaya tayo nagmamadali. Pero huwag yung gagayahin yun ha. Make sure na dapat di kayo nagmamadali sa biyahe. Update ko na kayo guys pag nakakabot tayo sa office. Bababot! Almost 12, late na ako. Dati sasapasay na tayo. Kunin na natin yung kotse, sasapasay tayo sa office. Very good ka talaga, Bigo. Gusto mo talaga naghahabol ka eh. Time check guys, 12:05. May oras pa tayo. Tara. Yun nga lang, di ko na magagawang maligo. Baka mag-freshen up na lang tayo sa office. Ay. 12:30 dapat nasa office tayo. Update ko kayo. Hi guys, so time check, it's 1:30. Medyo late na tayo pero kinaya rin naman. Importante nakapasok tayo, so trabaho tayo. Anyways, kung nagustuhan yung video natin, maraming salamat sa pagsubaybay. Dadalasan natin yung mga ganong upload, don't worry. So dito tayo sa office, ayaw alam masyadong magsalita dito, baka makakalitan. So na-end yung video natin guys, and I'll see you on our next vlog. Peace out and push.